Vice ganda, may nilinaw sa kumakalat niyang pahayag tungkol kay FPRRD. Inalmahan ng Unkabogable Star at host ng It's Showtime na si Vice ganda ang kumakalat na maling pahayag na ikinakabit sa kanya tungkol sa gyera kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Martes 11 ng Marso, nag-post si Vice sa kanyang Facebook account kung saan ipinakita niya ang isang art card na naglalaman ng pahayag mula sa isang social media account na itinuring niyang hindi totoo. Ayon sa pahayag, sinabi daw ni Vice na, ayaw kong magpakahipokrito ha. Aminin natin nung time ni FPRRD, karamihan ng adik nagbagong buhay, karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko. Dahil sa takot kay Duterte. Kasunod nito, ipinagpatuloy ng pahayag na, confident kayong lumabas sa gabi dahil alam niyong yung mga kriminal at masasamang loob na bawasan na, sa kanyang post. Mariing tinanggihan ni Vice ang naturang pahayag. Fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinabi na gantong statement, ani Vice. Binanggit pa ni Vice na ito ay isang halimbawa ng maling impormasyon, kaya't pinayuhan niyang maging mapanuri ang mga tao at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi opisyal na pahayag. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report, dagdag pa niya sa kanyang post, ang insidenteng ito ay nangyari ilang oras matapos magulat na ang International Criminal Police Organization, Interpol, ay natanggap na ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Duterte. Ang ICC ay may mga kasong isinampa laban kay Duterte. Kaugnay ng kanyang mga hakbang sa paglaban sa droga noong kanyang administrasyon, ang mga pahayag ni Vice ganda ay mabilis na kumalat sa social media, na naging sentro ng mga diskusyon. Ang mga netizen, partikular na ang mga taga-suporta ng dating Pangulo, ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon, at marami sa kanila ang ipinagdiwang ang mga tagumpay ng kampanya kontra droga. Habang ang iba naman ay nagbigay ng kritisismo, kabilang na ang mga isyu ng human rights na ibinabato sa Administrasyong Duterte. Dahil dito, nagbigay si Vice ganda ng paalala tungkol sa mga maling impormasyon at fake news na maaaring makapinsala sa imahe ng mga tao. Isa na itong halimbawa kung paano ang mabilis na pagkalat ng mga pekeng balita ay maaaring magdulot ng kalituhan at hindi pagkakaunawaan sa publiko. Ang mensahe ni Vice ay naglalayong magbigay ng tama at wasto na impormasyon sa kanyang mga taga-subaybay at hikayatin ang mga ito na maging responsable sa pag-share ng mga balita, sa kabila ng mga pagbatikos at opinyon mula sa mga tao. Pinipili ni Vice ganda na magpakatino at magbigay ng malinaw na pahayag upang itama ang maling impormasyon. Pinipilit niyang iparating sa publiko na ang mga ganitong usapin ay hindi dapat paglaruan o gawing biro, kundi seryosong isyu na may epekto sa mga tao at sa buong bansa.